pwede ka mapaangat. Yes, sir. Tapos babatuhin ka na ng Pinipili mo ba yan yung Pamaypay. Xiaoqiao? Oo nga, Gusto mo matanong lang. makita win rate ko? Wow. Hindi ko na-expect na mag-flex tayo dito. Hindi, joke lang, joke lang. Pero ito na, game number 2, WeTrend, laban dito sa Barcode Esports. Again, last time na nagkatapat itong dalawang kupo natin, it Ay! was 2-1. WeTrend ang nanalo. So for Barcode Esports, ang gusto na mangyari for this series is as much as possible, mabaliktad yung sitwasyon ng Uy! laban. Pero unang Uy, stopping grabe! block ngayon ay manalo sa game 2. Pero grabe nakita mo yun, in-smite yung ano, Oya ba, yung ano? Yung Pepa. Yung Yung Pepa, Pepa? oo. Pamilyang Pepa. Oo, yung Babs. Oh, sige. Hinatpat. Ay, instead, to add to that, dahil alam ko mainit na yung sabaw mo, Manjin, yung ano yung ginawa doon ng WeTrend, dinay nila yung early rotation, o yung early clear na pwedeng ibigay sa farm lane ng VVV, which the early. So doon pa lang, hindi nakalapit, hindi nakapag-clear ka agad. So medyo Nare-restrict. na-deny yung kanilang plano doon early game pa lang. Medyo nare-restrict din yung movement ngayon ng Barcode Esports. So in terms of clearing na minion wave, parang nauuna din dito yung WeTrend. Excuse me po. Kanina pa kasi tayo nagkakast. Tama. Ramdam ko naman din. Tsaka yung panahon ngayon, umiinit ulan. Oo. Kakaiba rin. Ingat kayo sa Ayan, panahon oh. ngayon. Oh, malabo, malabs. Tinan mo Ayan, yun. Ayan na. Tel, tinan mo yan, oh. Tinan mo Ayun yung, na. Ang tawag dyan, Tel, traps and wards. Ayan May na. wards dito, girl. kita mo, look at the location kung saan nilagay yung mga traps niyo. Oo nga, no? Doon sa spot na pwedeng manggaling yung jungler nila. Oo, At dito oo. sa bush na pwedeng magtago yung mage So ng kaya niya Barcode. yung sarili niya just in case. Parang hindi siya masyadong alagain. Oo, ang hirap pa niyan. Kailangan mo patapakan niya ng 1 second para mawala. 1.5 second. Ayun lang. So talaga, Laking bagay yun. Uy, nag-flash. Nag-flash pala yung si Ato, ah. ayun o, yung Eclipse. So nakita mo yun? Meteor Ayun. shower. Ay! Sabay, sniper! First kill para dito kay Mr. Syndicate. Mabilis na nangyayari pero BBB din ang makukuha. Dire-diretso ang mga players ng WeTrend at lamang sila 1K para dito sa ating laban. Early 5-man rotation. Beautiful sequence of damage. Akala ko magalasin pa dun si Darfin. Kaso sinabi ni Syndicate, akin na to. Oo, kala ko din sa kanya. Akala ko ganda ng sequence dun yung last shot kung tumama yun kay Oo. Mararamdaman, ma-highlight talaga yung debut hero natin kung nagkataon. Flippable. Pero ang sakit dito ng WeTrend kasi ang taas ng damage nila sa early game. Hybrid damage dun kay Pei. Kahit yung mga snipe, makadalawang Lahat. snipe ka, okay na eh. Oo eh. Oo, parang lahat sila dito nananakit. Pero itong question ko ngayon, given na to 1.3 kay gold lead ang WeTrend, sobrang laking bagay ba nito for almost a 3-minute game? Well, kung may hero katulad ng Pei tsaka ng Xiaoqiao, ito yung mga hero once again na kinakailangan ng early game, early buffet. Dapat may early access ka sa buffet. Oo. Kung ikaw una sa pila. Oh, Sa Kailangan reception. table 1 ka. Sa O kaya reception, hindi pa ninong-ninang. pinapatayo, nakapwesto na. Oo, hindi na nakapwesto yung may pipicturean ka muna bago humunta sa mga Wala, buffet. wala. Pangit yun. Goals yun eh. So lugi kung ka table dun. number 20 ka, Talo ka. pang 20 ka. So, yung point ko lang talaga dito kay Pei, the more na kumakain siya, mas nagpi-pay off yung kanyang mga damage Oy. early game pa lang. Ganun pala yun. So far, ganun yung ginagawa no, ng WeTrend. So, ganun muna ang kanilang trajectory. Pero for Barcode, Grabe to. talagang ano talaga sila. Oo, may Oo. Porsigido. Kung totoong kalsada yung dinadaanan ni Syndicate, itim na yan. Itim na yan, no? Siyempre. Sunog na lahat ng goma mo. Nogso na yan. Pero ang patient dito ni Yato tsaka ni Slimy. Kasi kanina hindi sila hindi nila successfully nagawa. Yeah. Oo. Yung gusto nilang gawin against Syndicate. Game number 1, so patience is the At key. the Pero may, virtue. I feel ko may info din si Ares kung ba't nawawala yung duo. Oo, nakita at the beginning. So, in that case na kung meron mga waiting game or hesitation nangyayari sa Barcode, completely taken advantage of. At 4 minutes, wala nang plating yung tower na to. Automatically, -1 sa depensa ang Barcode. Oh, ayan na. So, tatyrant na lang dito basagin Tower Barcode. Maghahanap ngayon si Slime ng pwede niyang masabunutan. Pero wala silang makukuha. Naka-ready yung Winter is Here combination that the 3-in-1 ka muna combo is ready. Pero sobrang careful ni WeTrend. Iba eh. Kasi kapag marireveal dito ni WeTrend yung pwesto nila, hindi nila malalatag dito yung hero nila. I think that has been the story for Barcode. Sa sobrang skill, depende ng mga hero sila. Tama ba, OSX? Yeah. Hindi sila makapag-agree talaga. I agree with you. Kasi pag may lumapit na mga membro ng WeTrend dito, up against Yato and Slimy, Winter is here. Merong ang kasi problema kasi kay Slimy, yung crowd control niya. Hindi siya crowd control, is suppression siya. Oh, sa bunot talaga siya. So in a way, ayan na nga, tinan mo, ito ng AO. Ay! Yun lang! Hindi na nakakagalaw, boss. Nako. Imbis na Barcode yung makapitas, WeTrend pa nakakapitas.
Parang sinasagasaan niya, yung term natin ngayon, sinasagasaan, pinapaangat lahat ng mga dinadaanan for WeTrend dito. And I gotta say, parang yung mga games natin all throughout the day, kitang-kita mo yung difference kung paano gumawa ng plays, yung mga teams. And very evident naman yun for WeTrend. I think the one with the need to go to, speaking of being evident, is being consistent sa ginagawa nila. As you said, napaka-cautious nila sa posibleng threat ng Barcode. Nirespeto nila yon, pero the more na nag-ano kasi, na merong konting hesitations na nangyayari for this lineup to actually work, completely punished ang duo na to once yung WeTrend makita ng pwesto. Sa AoE pa lang ni Aaron being the Xiaoqiao, tinan mo, pati ginawa niya Rise up top, since walang naging vision ng Barcode dito kung saan sila nanggagaling, they have more ways to execute the map slowly by taking towers one by one. Oo, ngayon binagit kanina ni Manjin yung sa ultimate nung Xiaoqiao. Masakit na rin ngayon, meron na siyang scepter. Oo, masakit na yan. Upgraded na yan. Oo nga pala. Naka-reverberation, Violet Scepter na. Reverberation. Oo, reverb. Oo. Scepter of reverb. Kumbaga sa lo-fi to, reverb pa. Na-reverb, na-reverb. May putok yan eh, may putok. May putok, Chi. tama, tama. Eh, So, gano'n naman yung reverb. May reverb. May putok eh. Oh, may putok kasi. May reverb eh. So, kung may reverb, kailangan may bass, mga ganun. Tama. Kailangan- At ito yung base nila, kasi ang base nila dito, which is, na-understand ko yung Shuyu eh, yung traps yung habol pala na nila dito, OSX. Kasi alam nila, anytime, pwedeng magsabunot combo eh. So with the traps, alam nila saan manggagaling yung Princess Frost tsaka Liang. Yeah, Yun pala yun! So ready pala sila talaga anytime! Ay! Yun na pala yung combo na yun. So may meteor shower na ito na double kill. Coming in para kay Kuya Darvin for the win. 0-5 in favor of WeTrend. Para nangyari na lang ngayon for Barcode is nagpo-focus na lang sila on objectives. Well, speaking of objective, medyo hindi na expect na lahat mag-all in doon from WeTrend's rotation coming in from the bottom side of the map. And as you said, na since tumataas yung magic damage dahil nakuha na ng Scepter followed by the Axe of Torment din for Pei, madami tayong nakikita din for the farm lane na nakaipon ng Eternity Blade and as well as the Shadow Reaper. In a way, yung kada hit Critical. Oh, great kada time. hit ng sniper na to ay talagang pwedeng kumate at the very moment na hindi nila makakuha ng magandang depensa out of it. Ang hirap na abutin niya. Nasakit ng normal hit. The more na nakaka-normal yung Shuyu, mas kumakate. Attack speed build, sabay crit build na uso dyan eh. Yung unang labas niyan, burst build. Pero wala na eh. Crit, ano na talaga, attack Nagbabago speed. talaga ang mundo. Nagbabago talaga ang mundo. One thing that I have taken note for is si Yato, wala pang first item. Still laang, Oo. no? So, yun lang. either for this one, mag-mask of agony ba siya, or something to deplete the HP regeneration, or Chop suey pa yung frozen- mga item niya ngayon. Naka-chop suey pa. The only damage they can rely on is coming from the early. Magre-reverberation din siya, Oo. Timo Shots eh. Kailangan ng ano. Ay, teka lang. Natulak, tinutulak. Yung tulak, sabay normal hit na lang ngayon. Time natin, Darvin, get away. Siya ang nakakita ngayon sa camera. Free hit si Mr. Darvin. Ruma right click lang kung meron siyang mouse. Okay, pasok ng ultimate ngayon si BBB. Gugo niya ba si Mr. Darvin dito? Mukhang hindi na. 3-4-2. Lamang ng kill ang Barcode, pero free hit si Darvin. Di ba siya namamatay? Oo, nagkabiglaan doon. Ano ba talaga nangyari nung team fight, OSX? Maraming salamat sa pag-teleport ni Valdus. The crucial teleportation gave the defense out of Barcode space kahit na wala yung kanilang high ground turret. Kung wala siya doon, it could have been a different way. Kaya may opening sila ngayon to take the objective out of WeTrend's hands habang kailangan nila mag-clear. So may damage buff ngayon ng Barcode. Grabe nangyayari ngayon para sa series natin. Again, Matindi. binanggit na natin kanina, 2-1 yung naging series score. The first time they met in this league for this season. So for WeTrend ngayon, ang gusto nila is linisin yung pinaka-play nila. Still naman pa rin naman sila, pero may tendencies kasi. I think yun yung nagiging maganda. Ang daming tendencies. Oo. Sa buong tournament or yung pinaka-galaw ng game natin itself. Pwede. I agree with you. Pagka dumulas ka, Oo. aray talaga. Tsaka anytime pwede pa rin mangyari yung sabunot combo eh. Oo. Hindi pa rin... May turnaround pa rin eh. Oo. Pag hindi napigilan, no? Kasi sa laro ng MOBA, a stun is a stun eh. Sabi nga ng isa kong tropa, basta stun, bigyan mo ako ng 4 na stun, panalo tayo. Grabe naman. Mga ganun. Pero grabe yung pressure Oo, naman grabe ng pressure. apat na stun. Pero pag 4 na stun, sure ball ka naman Oo. talaga. Ako, mag-idiro ako doon kung marksman ako. Apat Problema na na stun. lang sa Oo, kakampiyon. ang saya nun. Oo. Ang saya nun. Eh, gaano katagal yung stun yan? Di ba? Oo, ang tagal eh. Lagpas 5 seconds yun eh. Stun plus slow mula kay Princess Frost. Oh, di ba? May Oo knock-up, may semi-knock-up ka pa kay Baltus dun sa Luna. Diretso pa. Si Wang Xiaojun. Kaya din siguro kalmado yung Barcode. I think yun kasi yung kinagandaan pag meron ka mga crowd control, no? Hahayaan mo silang pumasok sa patibong. Hayaan nyo sila. Parang yung ginawa doon sa
Trojan Horse, pinapasok muna nila. Oo, tutuin mo lang muna. Pero sa story na yun, panalo yung nasa Trojan Horse pala. Panalo yung Trojan Horse. Nauto nila eh. Pero yun, alam na ng barcode yung gagawin eh. Oo. Doon pa lang may kita mo na eh. So, will they remain like that? Nahahayaan mo na sila mag-react? Or sila gagawa ng magandang play? It's very crucial kasi automatic pwede maging -2 eh. Naku. Teka lang. Ultimate yung early ha. Nag-observe siya kagad dito. Maple Dance coming in. Sino makuha ng smite dito? Mawala ngayon si Aaron. Napakagandang kill ka mga kay Chris. Pero igugo pa rin ba ito ng side ng Witred? May mga traps coming in. Nagsiset lang dito ng mga extra libro. Si Slimy, meron pa rin Winter is here na si Nave. Biglang lumamang yung barcode out of nowhere. Yep, with the steal of the Tyrant, may damage buff ulit ang barcode. Slowly, they need to also address the wave clear. Since nilapag nga si Mama D or si Mama Dragon dito sa taas, kailangan nila i-clear yung point of pressure kung saan yung Wheatrend ay kailangan ding gampanan yung ganitong klaseng push. So in a way, pwede pa rin matrap or pwedeng itrap ang barcode sa mga ganitong case na kailangan may mag-recall sa base. Oh, sobrang united ngayon ang positioning for barcode. Siyempre led by Valdos. Grabe. Ay, pumasok! Pumasok yung Luna dito pero gandang getaway coming in. From Darwin at tukabuhay pa rin siya. Sniper coming in pero tingnan natin. Makakil ngayon si BBB. Habang grabe yun na up. yung major shower. Chris pumasok. Slashing and dashing. Makakakil ngayon ng apat. Ang kumunad ng barcode. 3-4-4 trade. Witren ngayon lumalaban. Uy, pero napatay din napatay. Okay, hinabulan pala. Hinabulan yung graphics. Akala ko may Hinabol. panibagang patay eh. Ang nauuna ngayon sa damage, walang iba kundi si VVV, ang Arlie ng barcode. Ito na ba ang pinakatanong, activated na ba ito? Dito nagsimula ang laban. Si Valdos ang naging frontline initiator. Dalawa ang nahigop. At kung saan nakakuha ng magandang Maganda pwesto sa si line-up, VVV, eh. confidently going into the frontline Ayun, no? area of Wheatrend. Oh my God. Dinish out niya lahat ng pwede ng sayawin from the Maple Dance. Doon pa lang, naging lamang at naging confident ng barcode. So naging patient sila from the early game. Intense yung yung naging team fight na in an instant. Barcode ngayon na ang lamang para sa game natin. And Yeah. pares na 10K pala. Pares na 10K yung Luna at saka yung Pay. Pay. Ano na lang to talaga? Yung sinasabi nyo, pagalingan ng kontrahan ng skills. Pagalingan mag-techno. Oo, pagka kasi yung, di ba, maganda yung setup play ni Aaron eh. Kaso, kumanda din kasi walang buhay yung mga players ng Yes, sir. Wheatrend kaya nakadiretsuhan. And gusto ko i-comment si Valdos doon. Siya yung nagpa-half-health kay Darwin eh. Kumati. Napaatras eh, no? Napaatras eh. Ano na, ako sa magandang pick doon, but one thing they need to answer is yung wave na ini-equalize palagi ng Wheatrend. They took 1, they took 3. Everything could be in favor of Barcode in terms of recovery, team fight. Pero kasi one thing na ginagawa ni Wheatrend talaga dito is hindi nila pinapabayaan na lumamang yung blue na minions from the river itself. Kung ano-notice niyo. Oo nga, no? Consistently, ganun yung nangyayari. So, 8-10 is our score. Almost 13 minutes para sa ating game. Kung mapansin nyo, kung gaano man ka-aggressive kanina yung Wheatrend, hindi muna ngayon. Kahit nga yung mga pabaraha dito, yung mga pabaraha, hindi mo kasi mapapansin minsan pag intense sa yung teamfight, tas mahaharangan. Hindi Yung mo pader, makikita. Yung pader ni Liang. Yeah. Yung barrier. pag nailatag mo kasi siya, Uy, nag-control na. ay, sakit! Nag-ultimate slime dito. Napa-winter is here na rin. Namulang isa sa Wheatrend. Sino yun? Si Aero. Nalito din kasi pula din yung barcode eh. Oo. Hindi, yung health code, yung... Health bar. Health bar. HP. Pagkalituhan na. Oo, namula. Pero namula. Pero ito yung sinasabi natin na pagalingan na talaga pumindot ng kanilang mga techno. Boba. Kasi pa nagkamali ka ng latag, sayang yung skill kasi very skill dependent for both. Pero sinisimulan ngayon. Daming wave, sa baba. Yung Overlord, nakaangat ulit yung mingin wave sa may bottom lane. Kagaya na sinabi ng OSX, naka-ready ngayon. Ayun, Ang players sa Wheatrend. Salamat Uy, sa main kit natin, tier may 2. nag-clear din na beacon wave. Kitang-kita na na-secure doon ng barcode ang pangalawang tore without being in the position. Teka lang speaking of position, Syndicate. Fire coming in. Naku, ito na yung motor. Oh yung my motor! God! Hindi na ata nakapag-ulti slime. Ito nawala na bigla si Yato. Yung motor nandun sa may bandang likod. Nasagasaan sila ng motor. Hit and a run! Oh my God! The snipe was there! At walang nakuha ang barcode. That was Wheatrend. Napakalupit! May kasama pang Overlord! Good initiative para dito sa Wheatrend. Bigla nila nakuha yung control ngayon para sa game natin. Yun ang kinailangan talaga nilang gawin. Syndicate Motovlogs is now online. Subscribe na kayo. Darwin onto the damage. Nagpalitos lang ni BVV. Ito na nga yung race of damage sa dalawang marksman na to. Darwin na nangunguna. Ano ba naman, Jean? Ito na ba yung time ng Shoyue to actually pop off? Mukhang eto na. Alam Huwag mo lang na. palitikitan. Mahirap na yan. Pero grabe nga si Syndicate doon. At saka parang ano na to, pare,
ang hirap nung buhay ni Yato tsaka ni Slimy. Hindi tayo nakakita nung combo routine talaga na stun ka, mapabuhay. I agree. Para silang ano ngayon, para silang magjowa na gusto na mag-holding hands pero parang hindi pinagtatagpo. Awkward, ganun eh. Hindi, pero gano'n kasi. Magjowa kayo pero ba nag-holding hands kayo, awkward. Di ba? Ano ba yan? Yun ang Ibig malupit. sabihin, may mali. Yun ang malupit. Ano ba yan? Oo. di ba? Pero pag napagbigyan, baka pwede naman. Kailangan na talaga pagbigyan. Pero ito, pagbibigyan ba ng barcode na masira yung torre dito sa may top lane habang nakaba Bang! anytime. Half HP. Di ba? Ayun, napakasan talaga. Uy. Di ba? Si Mace din, pumasok lang. High ground turret nakuha dito ng WeTrend. Another resource out for defense for Barcode. Isang torre ang naiiwan. Isang torre ang naiiwan for Barcode. Yeah. Kailangan mo na mag-clean up. Although, there's so much high potential for a recovery play. Going back, sinabi ni Manjin kanina about the duo of the Princess Frost and the Liang. They're playing it really safely. Ang hirap niyan. To be honest. Yung Chuyuwei, kaya sila i-3 hits eh. Ganun sila kalambot. Yeah. Tsaka yung traps kasi, malalaman talaga nila saan magagaling. Meteor shower ginamit na ngayon. Deldia, okay, may Deldia out na rin. Yung pa-baby wave nilabas na rin. Winter is here, just to zone out the minions. Na nakaalis na rin sa Kumunoy yung motor. Kanina slowdown kasi. Talagang motovlogs eh. Motovlog, subscribe. Feeling ko may mga pa-sticker din yan eh. Oo. Binibigyan niya anytime. But yeah, jokes aside, may kita din natin in terms of gold. Maganda naman yung gold for 3 players no ng barcode. Parang Ayun na naging problema lang talaga nila yung mga pa-setup play. Ay. Okay. So zone out mula kay Yato. May Splendor na rin dalawang hero na to, and dalawang player na to, rather, Splendor for the Princess Frost and the Liang. In this way, pwede na mag-ano eh. Pwede Alin? na mag-flash frontline eh. Pwede na mamuli kung ganito eh. May Splendor na eh. Yung bibiglain nila, Yung no? invulnerability, Tapos doon na meron diretso, eh. parang a flash, Pwede na. set up, Splendor. Oo, paulan. Kailangan nun, ultimate outplay. Oo. Tingnan natin kung mangyayari. Parang ang hirap eh. Pwede na to ah. Kailangan sakto. Ay! Sa likod! Sa Oy, likod! sa likod! Si Cristo naman pala ang kailangan mag-flank doon sa matagilid pero sinalo niya yung buong meteor shower. Tapos kinagat siya ng 7 lions ni Arise. Nako, delikado ito na pick-off. Very crucial pick-off from WeTrend. Yung motovlogger papasok na rin ba? Teka lang, Syndicate, nag-clear na lang muna. Walang pinapalabas na minion sa base ng Barcode. Win the ball, win the ball. Parang ano din, nagiging shooting range na rin ni Darby dito yung mapa ng barcode at talaga mapapala sa mga players. So in ating lane, Minion Wave, you have 21 seconds bago mabuhay si Cristo for this game. Madedefensan pa siya ng Naku, yung barcode. Ay, gusto na pauwiin. Sabi, tapos na daw ang traffic jam. Hindi na daw rush hour. Pero yun na nga siya. Valdos na pitas. 45 seconds down at doon na natapos. WeTrend will take away the series. Another